Malapit na ang holiday sa Jonas. Excited ka na ba? Makakapagpahinga tayo ng matagal-tagal. Oo nga, nakakapagod din yung paulit-ulit nating routine dito. Maganda din na makapag-rest naman tayo kahit 2 linggo lang. Nakilala ni Jonas si Eunice sa Makati kung saan siya nagtatrabaho bilang isang sales clerk sa isang maliit na electronic shop. Ibang-iba siya sa mga babae na nakadate niya dati. Mahinahon, mabait, at may kakaibang charm na mahirap iwasan. Magjowa na sila ng ilang buwan nang isuggest ni Eunice na i-celebrate nila ang holidays ng magkasama. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa trabaho, habang hinahatid ni Jonas si Eunice sa boarding house niya, nagtanong si Eunice. Bago po natin umpisahan ang ating istorya, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe bilang suporta sa channel na to. Naisip ko lang, bakit hindi ka kaya sumama sa akin sa probinsya para doon natin spend ang holidays kasama ko? Isasama mo ko? Gusto mo na bang makilala ako ng pamilya mo? Oo naman, matagal-tagal na rin naman tayo. Sa tingin ko, panahon na para makilala mo sila. Tsaka, alam kong malayo ang probinsya mo. Nabanggit mo pa nga na mahal ang pamasahe sa eroplano. Tapos, sasakay ka pa ng barko. Isa pa, hindi ako mapapakali kung mag-isa ka lang dito. Ayaw mo ba nun? Mas makakapag-spend tayo ng ilang araw ng magkasama. Hindi nakasagot agad si Jonas. Nagdalawang isip pa siya. Medyo kinakabahan kasi siya sa idea ng pagpapakilala sa pamilya ni Eunice. Pero nang maisip niya na halos 2 linggo siyang maiiwang mag-isa sa Makati, nakumbinsi din siyang sumama. Sigurado ka ba? Baka naman isipin nilang pinilit kita. Ano ka ba naman, Jonas? Hindi yan. Huwag kang mag-alala. Magugustuhan ka nila, promise. Okay, sige. Basta, ikaw bahala sa akin dun ha. Araw ng Huwebes nung umalis sila. Sumakay sila sa isang luma at parang sira-sirang bus sa terminal sa Cubao. Surrounded ng mga maiingay na tunog ng vendors at pasahero. Habang nakaupo sila, nakasandal si Eunice sa balikat ni Jonas at natutulog. Sinubukan niyang mag-relax pero may pakiramdam siya na parang may mali sa biyahe na yon sa simula pa lang. Inisip na lang niya na baka kabalang yon dahil makikilala na niya ang pamilya ng nobya niya. Excited lang siguro siya o baka iniisip-isip niya na baka maging pabigat siya ron. Matulog ka na muna. 8 oras ang biyahe natin para hindi ka masyadong mapagod. Umandar na yung bus, unti-unti na silang lumalayo sa kabihasnan. Pinapalitan ng malalawak na bukirin at nagtataasang puno at bundok. Nakatingin siya sa bintana, pinagmamasdan at pilit na kinakabisado ang daan na halos bukid at puro pananim. At nang patuloy ang biyahe, isa-isang natatakpan ang mga bahay at ang paligid. Nagiging mas tahimik, ang tanawin lumuluwang at ang kalsada pasikip ng pasikip. Ngayon ay mas nagiging amoy lupa at mga damo. Naninibago siya sa katahimikan ng paligid ng dinadaanan nila pero hindi na lang niya pinansin at pagod na lang ang nararamdaman niya sa haba ng biyahe nila. Makalipas ang ilang oras, nakarating din sila. Hindi niya namalayan na nakatulog na rin pala siya. Tinapik siya ni Eunice para gisingin. Jonas, nandito na tayo. Pagbaba nila ng bus, tiningnan niya ang paligid. Ang bayan nila ay karaniwan lang. May maliit at maayos na bahay. Kahit pa kakaunti pa lang ang konkreto. Tanaw din sa istasyon ang maliit nilang palengke. Habang naglalakad sila, napansin niyang
Ang mga taong dinadaanan nila ay sinusundan sila ng tingin. Pagkatapos ay mabilis na iiwas. Parang ayaw nilang makitang nakatingin sila sa kanila. Malayo pa ba yung bahay nyo dito? Malapit lang. Konting lakad lang tapos tsaka tayo sasakay ng tricycle. Naglalakad sila sa maalikabok na kalsada. Ang mga bahay sa gawing to halos puro gawa sa kahoy. Nakarating sila sa gilid ng bayan. Doon may naghihintay na mga tricycle. Matandang lalaki yung driver nila. Medyo malalim ang mata. Halos hindi nagsasalita nung sumakay sila. Hindi siya komportable sa biyaheng yon. Rough road kasi ang makitid na daan. Tapos paikot-ikot pa habang papaakyat sila ng bundok. Matagal ka na bang driver dito, kuya? Mukha kasing kabisado mo na lahat ng tao rito kung saan sila nakatira. Sinubukan niyang basagin ang katahimikan. Bawat lubak na nadadaanan nila ay nagiging dahilan ng pagkakaalog nila sa upuan. Medyo madilim na pala rito sa gawing to. Buti, kabisado mo pa rin yung daan, kuya. Sanayan lang ho, sir. Tahimik talaga dito, lalo na sa gabi. Tumango siya. Sinubukan niyang wag pansinin ang kabang nararamdaman niya, habang ang kasama niya na nakaupo sa tabi niya ay mukha namang walang pakialam. Ang tingin niya ay nakafocus sa may unahan. Inaantabayanan kung malapit na ba ang bahay nila. Malayo pa ba? Malapit na. Konting tiis na lang. Tumingin ang driver sa kanila sa rear view mirror. Nagkatinginan sila ng driver ng mas matagal bago siya umiwas at tumingin ulit sa daan. Nagsabi siya na hindi siya komportable sa upuan, pero puro reklamo lang ang kaya niya. Wala naman silang choice dahil yun lang naman ang sasakyan doon. Habang papataas sila sa bundok, mas lumalamig at nagiging presko ang hangin. Wala nang mga bahay dito ah. Walang gustong magtayo ng bahay dito. Marami kasing kwento-kwento tungkol sa lugar na to. Ano pong mga kwento? Hay nako Jonas, nagpapaniwala ka dyan kay Mang Joel. Tatakutin ka lang yan. Mga kwentong bayan lang yung mga yun. Nakarating sila sa isang makitid na daan at pumasok sa isang liblib na daan. Mas mataas at mas matatanda na ang mga puno dito. Parang tunnel sa pagkakasalubong. Halos hindi na niya makita ang mga langit sa kapal ng mga dahon. Huminto ang tricycle sa dulo ng daan, sa harap ng isang malaki at lumang bahay na nakatayong mag-isa. Ang bahay ay gawa sa kahoy. Ang pintura, kupas na. Umaakyat na yung mga baging sa dingding. Madumi na rin yung mga bintana. Ang bubong, bahagya na ring sira. Nakikita niya yung mga nakatapal na sako tapos may mga bato pang malalaki. Siguro para hindi yun hanginin. Hindi naman sa panghuhusga, pero para bang kinalimutan ng panahon ang bahay na to. Nandito na tayo. Tara. Habang kinukuha niya ang mga gamit nila sa tricycle, pasimple siyang binulungan ni Mang Joel. Iyo, mag-iingat ka. Mag-iingat ka sa kanila. Naguguluhan siya nung una, pero inisip niya na lang na hindi naman siguro siya mapapano dito kila Eunice. Habang papalapit sila sa bahay nila, nakaramdam siya bigla ng kaba. Mayroong isang hindi mapaliwanag na bagay sa lugar na yon. Isang pakiramdam na nakapagpapatayo ng balahibo niya, pero hindi niya na lang pinansin. Sinabi niya sa sarili niya na baka naninibago lang siya sa lugar na yon. Pagpasensyahan mo na yung bahay namin ha. Ano ka ba, Eunice? Ayos lang. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng kakaibang amoy. Amoy ng sinariwang karne na may halong lansa. Tumingin siya sa paligid ng madilim na interior. Nag-adjust ang mata niya dahil
Hindi gaanong malakas ang ilaw na gamit nila. Maraming mga antik na gamit ang pamilya ni Eunice. Malalaking banga at kakaibang design na upuan at mga lamesa. Parang yung mga nakikita natin sa mga auction, pero halos lahat maalikabok. Parang hindi nalinis sa loob ng maraming taon. Nasa kusina ang nanay ni Eunice. Nakatalikod sa kanila habang hinihiwa ang malaking piraso ng karne sa isang kahoy na sangkalan. Ang tunog ng kutsilyo ay rinig na rinig sa buong bahay. Napalunok siya at bahagyang umubo para makuha ang atensyon nito. Magandang hapon po. Salamat po sa pagpayag na isama ako ni Eunice dito. Maganda po dito sa lugar nyo. Dahan-dahang humarap sa kanya ang nanay ni Eunice. Ang ekspresyon nito ay hindi niya malaman. Seryoso at walang emosyon ang mga tingin nito sa kanya. Pagkatapos, tumango lang siya ng bahagya, ni hindi man lang nagsalita, tsaka tinuloy ang ginagawa. Mahiyain talaga si nanay. Hindi talaga siya masyadong nagsasalita. Pero mabait naman siya kapag nakilala mo na. Tumango na lang siya kay Eunice. Kahit na hindi siya kumbinsido sa sinasabi ng dalaga, may iba sa nanay niya, bagay na nagpapakaba sa kanya, pero ayaw naman niyang magmukhang bastos, kaya't sinarili na lang niya ang iniisip. Nang gabi na yon, nakahiga si Jonas sa kama ni Eunice, nakatingin sa kisaming kahoy. Maliit lang ang kwarto, yung kama lumalangit-ngit sa bigat nila. Sa labas, medyo maingay dahil sa tunog ng mga insekto. Hating gabi na nun, nagising si Jonas sa isang mababa at may kalakasang tunog na nanggagaling sa likod ng bahay. Noong una, akala niya na nanaginip lang siya, pero nung marinig niya ulit yon ng mas malakas, sigurado na siyang hindi na yun panaginip lang. Umuungol ito na parang hayop na nakakatakot. Bumilis ang tibok ng puso niya habang dahan-dahan siyang bumabangon. Maingat na hindi magising si Eunice. Sumilip siya sa bintana. Sa pagitan ng kortina siya pumuesto. Ang nakita niya doon ay ang nagpahinto sa kanya. Nagpataas ng mga balahibo niya dahil sa liwanag ng buwan. Nakita niya ang isang malaking baboy. Mas malaki ang katawan nito kaysa sa pangkaraniwan. Itim at may kahaba ang balahibo. Ang mga mata niya ay kumikislap sa pula. Habang pinagpepiestahan ang mga manok, dumadaloy ang dugo mula sa ilong at bibig nito habang tinatapos ang pagkain. Parang gutom na gutom ang nilalang na yon. Umupo siya mula sa bintana. Pigil ang hininga niya. Gusto niyang gisingin si Eunice, sabihin sa kanya ang nakita niya, pero dahil sa sobrang takot, hindi na siya makagalaw. Iniisip niya kung ano nga ba yon, kung natural lang ba yun dito sa lugar nila, nang biglang may kumatok dito sa pinto. Napatalon siya sa takot. Mabilis siyang lumingon at nakita si Eunice na nakatayo na sa may pintuan. Nakangisi ito nang makita siya. Oh, Jonas, gising ka pa pala? Oh, okay ka lang ba? Bakit parang nagulat ka? Para kasing may nakita akong iba sa labas. Lumapit sa bintana si Eunice. Hinawi ang kortina. Tumingin siya sandali ron, pagkatapos ay bumalik kay Jonas. Wala namang iba sa labas Siguro, imahinasyon mo lang yun. Pero nakita ko kasi yung... Wala nga Magtiwala ka sa akin. Wala kang dapat ipag-alala. Balik na tayo sa kama, okay? Hindi siya sumagot. Hindi rin siya sumunod. Pero yung tingin ni Eunice sa kanya na parang sinasabi na wag na siyang makipagtalo. Nagkibit balikat siya at sumunod sa nobya pabalik sa kama. Pero nung makahiga siya doon, hindi niya maalis sa isip niya yung nakita niya.
hindi rin niya maiwasang kabahan at matakot. Wala namang masyadong ganap nung mga sumunod na araw, pero hindi pa rin nawawala ang kaba niya. Parang walang pakialam si Eunice ni hindi niya napapansin na hindi siya komportable minsan, pero hindi rin naman niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Halos hindi nagsasalita ang nanay ni Eunice kapag kinakausap ni Jonas. Tapos tuwing gabi, naririnig niya yung mga kakaibang tunog sa labas, kaluskos ng mga dahon at yung mababa at ang nakakatakot na tunog na bumabagabag sa kanyang mga panaginip. Nung ikatlong gabi na nila doon, habang nakaupo si Jonas sa sala at sinusubukang maglibang sa isang libro, nang marinig niya ulit yung isang malalim at nakakatakot na tunog mula sa labas. Natigil siya, ang dugo niya ay parang dahan-dahang umakyat sa ulo niya. Paglingon niya, nakita niya sa may pintuan ang isang nakakatakot na nilalang, isang aswang, baluktot at mukhang halimaw, hindi mukhang tao, maputla at tuyot ang balat na halos buto na lang ang makikita. Makislap ang pulang-pulang mga mata. Ngumisi yon sa kanya at nagpakita ng matatalim at nakakatakot niyang pangil. Napasigaw siya. Tinawag niya si Eunice. Nanginginig ang boses niya dahil sa takot. Mabilis ng tibok ng puso niya habang pasulyap-sulyap sa kwarto kung saan sila natutulog. Umaasa na lalabas si Eunice doon o sasagot man lang sa tawag niya. Pero kahit na anong tawag niya, walang Eunice na lumalabas. Eunice, nasan ka ba? Pagkatapos, nakarinig siya ng isang tawa. Hindi ang mahinhin at pamilyar na tawa ni Eunice, kundi isang masungit na pagtawa. Mahina to nung una, halos parang umuungol lang at pagkatapos lalakas. Nakakatakot dahil kulob ang bahay nila. Umaalingaw-ngaw ang tawang yon sa loob. Mas nakakatakot dahil siya lang mag-isa nun. Huwag mo sabihin, hindi mo pa nasasabi sa kanya ang totoo. Ha, Eunice? Nung lingunin niya to para hanapin ang pinagmumulan ng boses, ang nakita niya lang ay isang malaking anino. Dahan-dahan tong lumabas at nagpakita sa kanya. Nakabaluktot, nakayuko na may mahabang mga paa at ang mga mata nito ay katulad ng nasa harapan niya. Pulang-pula, nakakatakot ang itsura. Yung bibig niya nagpapakita ng matutulis at pira-pirasong mga ngipin na tila kumikislap sa mahinang ilaw. Anong totoo ang sinasabi mo? Sinubukan niyang intindihin ang nangyayari. Pinagtagpi-tagpi ang bawat pangyayari. Naguguluhan din siya. Napapaisip kung may hindi nga ba sinasabi sa kanya si Eunice. Lumapit ang aswang. Ang mga galaw niya ay hindi na maayos at hindi din maingat. Ramdam ni Jonas sa mga mata nito ang pagkasabik. Tumatagos ang tingin niya hanggang sa kaluluwa niya. Halatang hindi mo alam ang mga nangyayari sa mga pumupunta dito. Hindi mo ba talaga alam kung sino ba talaga siya? Kung sino ba talaga kami? Nanghina na ang mga binti niya. Bawat salitang sinasabi ng nilalang ay napakabigat tanggapin para sa kanya. Kasabay nun, ang unti-unting paglabas ng katotohanan. Si Eunice? Niloko niya ako? Akala mo ba'y simpleng babae lang si Eunice? Isang mabait na dalaga na inimbita ka sa bahay niya. Pero ito ang totoo niyang buhay at ikaw, isa ka lang sa mga bisita. Isa ka lang sa mga magiging pagkain namin. Hindi niya magawang makapag-react. Paulit-ulit nang sinasabi ng isip niya na tumakbo na siya, pero ayaw kumilos ng katawan niya. Para bang nabaon siya ron at hindi na makahakbang. Parang tumigil ang mundo. Yung sala
parang lumalapad habang ang nilalang ay lumalapit sa kanya. Ang isip at puso niya ay nagsusumigaw na tumakas na siya, pero naisip niya si Eunice. Kung ano nga ba ang alam nito, kung ano ang hindi nito sinasabi sa kanya. Mula sa likod ng aswang, may narinig siyang pamilyar na boses. Napatingin siya agad doon, desperado sa anumang sinyales ng pag-asa. Pumasok si Eunice. Ang mukha niya ay walang emosyon, parang walang pakialam kung anuman ang mangyari sa kanya doon. Tumingin siya kay Jonas, pero parang wala na ito sa sarili niya. Pasensya na, Jonas. Hindi ko naman to ginusto, pero hindi ko na to mapipigilan. Ito lang kasi ang paraan namin. Huli na para magpasensya, bata. Para namang hindi ka pasanay, nandito na siya, atin na siya. Eunice, please, tulungan mo ko. Napakalakas ng tibok ng dibdib niya na para bang mabibitak na ito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa mga nalaman niya. Dinala siya ni Eunice dito sa bahay na to at alam niya kung ano ang naghihintay sa kanya. Tumakbo si Jonas papunta sa pinto. Mabilis ang galaw dahil sa instinct. Hindi siya makapag-react. Lumalakas sa bawat segundo. Nang mahawakan na niya ang handle, nakaramdam siya ng hapdi at sobrang sakit sa likod niya. Ang mahaba nitong kuko ay sumasaksak sa laman niya. Pinupunit ang damit at laman ni Jonas na para bang pumupunit lang ng papel. Sumigaw siya sa sakit pero hindi siya nagpatinag dahil buhay na niya ang nakasalalay. Desperado siyang hinila ang pinto. Ang mga bisagra ay tumunog dahil sa lakas ng pagkakahila. Ang malamig na hangin ng gabi ang sumasalubong sa kanya, pero wala na siyang pakialam doon. Mas mahalaga ang buhay niya ngayon. Tumakbo siya sa dilim. Ang paningin niya ay parang bulag pero pinilit niyang tumuloy. Ang takot na nararamdaman niya ay mas malakas kaysa sa sakit sa likod niya. Ang tanging alam niya lang ay kailangan niyang lumayo sa bahay na yon, lumayo sa bangungot na humahabol sa kanya. Nagmamadali siyang tumakbo. Wala siyang pakialam sa mga sangang sumasampal sa muka at braso niya. Nahihirapan na siyang huminga dahil sa pagod at takot. Halos nagkakandabwalbwal na din siya dahil hindi niya nakikita yung mga bato, lubak at mga ugat ng kahoy sa bawat hakbang. Pilit niyang tinutuloy, hindi pinapansin ang matinding sakit ng katawan. Ang itsura ng aswang na may baluktot, halimaw at nagliliyab na mga mata ay nakatatak na sa isip niya. Bawat pagdilat niya ng mata ay natatakot siyang makita ito ulit. Ang mga matutulis niyang ngipin, yung mga halakhak niya na parang umuulit-ulit sa tenga niya, isang nakakatakot na paalala na nandyan pa to at patuloy siyang hinahanting. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang tumatakbo. Minuto o mahigit isang oras na rin. Parang nawalan ng kahulugan ang oras para sa kanya. Ang nasa isip niya lang nun ay makalayo siya sa bahay nila at matakasan ang aswang na humahabol sa kanya. Pero ang katawan niya ay umabot na sa hangganan nito. Ang adrenaline na nagbigay sa kanya ng lakas ay nawawala na rin. Napalitan na ng pagod at kirot dahil sa mga galos niya at sugat sa likod hanggang sa hindi na nga niya kaya. Bumagsak siya sa lupa. Nakahiga siya doon, humihingal. Bawat parte ng katawan niya masakit. Lumalabo na rin ang mata niya. Napapapikit na. Pero alam niyang di siya pwedeng matulog. Ang adrenaline na nagbigay sa kanya ng lakas ay nawawala na rin. Napalitan na ng pagod at kirot dahil sa mga galos niya at sugat sa likod hanggang sa hindi niya na nga kaya. Bumagsak siya sa lupa, nakahiga siya doon, humihingal. Bawat parte ng katawan niya masakit.
Lumalabo na rin ang mga mata niya. Napapapikit na, pero alam niyang kung matutulog siya doon sa gitna ng kagubatan, posibleng hindi na siya magising ulit. Pero sa kabila ng sakit at pagkapagod, nakakita siya ng ilaw, kumikislap to sa di kalayuan. Mahina, pero sigurado siyang ilaw yon. Isang bahay, unang bahay pagbaba ng bundok. Pinilit niyang gumalaw gamit ang mga natitira niyang lakas para gumapang papunta rito. Ang lupa at dahon ay napakasakit sa balat niya, pero hindi niya yon ininda. Nakatuon lang siya sa ilaw para rin sa kaligtasan niya. Nakarating siya sa harap ng bahay, nanginginig na ang katawan niya. Ang paningin niya ay nagiging mas malabo, habang ang kamalayan niya ay unti-unti nang nawawala. Naabot niya ang pinto. Ang mga daliri niya ay nakakapit sa magaspang na kahoy na pinto, pero wala na siyang lakas para kumatok. Bumaksak ang ulo niya sa gilid ng pinto, kaya nakagawa ito ng ingay. Naramdaman niya ang malamig na lupa, habang ang katawan niya ay tuluyan ng sumuko sa pagkapagod. Ang huling naaalala niya bago siya nawalan ng malay ay isang boses ng babae, malambing at nag-aalala, parang isang lifeline sa dilim. Okay ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Nay, tulong! Ang boses nito ay parang nakapagpapakalma sa kanya. Hindi na kasi siya nag-iisa. Sinubukan niyang sumagot at ipaliwanag ang nangyari, pero tuyo ang lalamunan niya at mahina ang boses niya. Ang tanging naisagot niya na lang ay isang mababa at desperadong ungol. Huwag ka nang mag-alala. Ligtas ka na dito. Kami ang bahala sa'yo. Naramdaman niya ang mga kamay ng babae sa balikat niya at itinayo siya gamit ang pambihira niyang lakas. Bago siya mawalan ng malay, kahit malabo na ang paningin niya, nasulyapan niya ang dalaga na nakatingin sa kanya. Gumalaw ito ng mabilis bago siya bumagsak. Nakita niya ang nilalagay nitong walis tingting sa labas ng pinto. Ang galaw nito ay tila sinadyang gawin para bang ritual o proteksyon. Lumabas sa likuran ng dalaga ang nanay nito. Seryoso, pero parang alam nila ang isang bagay na hindi alam ni Jonas. Sa mabilis at sanay nitong mga kamay, isinara nito ang pinto at mabilis na tumingin sa kagubatan sa labas. Sinubukan niyang intindihin kung ano bang ibig sabihin nito, kung ano bang ginagawa nila, pero sobrang pagod na niya at ang huling nakita niya ay ang pintong isinasara nila. Nagising siya sa isang maliit na kwarto. Sakit ang naramdaman niya sa likod, paalala sa kanya na dahil yun sa kuko ng aswang. Gising ka na pala. Ako si Jelly at siya ang nanay ko. Tumingin siya at nakita ang isang matandang babae na nakaupo sa tabi ng kama. Maswerte ka at buhay ka pa. Hindi ikaw ang una niyang dinala dito, pero ikaw ang unang nakatakas sa kanila. Hindi na niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Litong-lito na siya at natatakot. Pero ngayon, alam niya na dinala siya ni Eunice doon, katulad ng ginagawa nito sa iba bago siya, at nang mangyari sa kanya ang parehong kapalaran. Bakit? Bakit niya ginagawa ang mga to? Hindi niya naman kasalanan, pero kasi anak siya ng mga aswang. Taon-taon, kailangan nilang magdala ng mga tao, bagong kaluluwa sa bahay na yon. Yun lang ang paraan nila para makaligtas. Isang buhay bawat taon para mapunan nila ang gutom nila at pagkasabik sa tao. Hindi makapaniwala si Jonas sa mga sinabi ni Aling Inyang. Dinala siya ni Eunice doon katulad ng mga naunang tao para makain. Ang pagtitiwala at pagmamahal niya ay muntikan nang nagbigay sa kanya ng kamatayan. Lumapit si Jelly na tahimik na nanonood
at inilagay ang kamay sa balikat niya. Kailangan mong magpahinga. Alam naming napagod ka sa pagtakbo. Dito ka na muna hanggang bukas. Hayaan mo munang makabawi ang katawan mo bago ka umalis. Sumunod si Jonas dahil alam niyang tama ito. Wala pa siyang sapat na lakas para umalis ngayong gabi. Tumango siya at pumayag na sundan nila siya sa maliit na kwarto sa likod ng bahay nila. Humiga siya. Sinubukang kalimutan ang sumasakit niyang likod at ang mabibigat na salita ng matandang babae. Kinagabihan, naging tahimik ang buong bahay. Nakaupo si Jelly at Aling Inyang sa likod ng pintuan. Ang mga mata nila ay nakatanaw sa madilim na bintana. Nakikita ni Jonas ang tensyon sa mukha nila. Ang pagkakahawak nila sa upuan na parang may mangyayaring masama at may nangyari nga. Isang mahina at nagkikiskisan na tunog ang nanggagaling sa pinto. Halos hindi marinig noong una. Parang hangin lang, pero unti-unting lumalakas, nagiging mas matindi hanggang sa naging mas maliwanag na pagkikiskis ng mga kuko sa pinto. Napaupo siya sa takot, pansamantalang nalimutan ang sakit sa likod niya. Tumingin sa kanya si Jelly. Hinahanap ka na nila. Isang boses na matamis, malambing at pamilyar ang narinig niya sa labas. Papasukin mo kami, Jonas. Hindi namin kayo sasaktan. Papasukin mo na kami. Si Eunice yun, pero alam ni Jonas, hindi na siya yun. Hindi na. Tumayo si Aling Inyang, tuwid ang likod sa kabila ng kanyang edad at lumapit sa pinto. Hindi kayo welcome dito. Bahay ko to. Hindi ko kayo papapasukin. Naging marahas ang mga to. Ang pagkikiskis ay naging mas malalakas na pagkatok. Ang pinto umuuga na dahil sa aswang sa labas. Sinusubukang buksan ito. Ang mga ungol at pangangalit nila ay sumasalo sa pagmamakaawang, sabi ni Eunice. Sige na po. Papasukin nyo na kami. Mabilis lang to. Hindi mo mararamdaman. Pero nagmatigas si Aling Inyang. Ang mga kamay niya ay nakapatong sa pinto na para bang kaya niyang pigilan ang mga tao sa pamamagitan nun. Hindi! Hindi kayo makakapasok! Alam kong hindi kayo makakapasok kung hindi kayo inimbitahan! Ang mga aswang sa labas ay umungol sa pagkabigo. Ang mga kuko nila ay kumikiskis ng mabilis sa kahoy, masakit sa tenga at para siyang natutunaw sa takot. Ramdam niya ang bahay na nanginginig sa bawat hampas. Ang mga dingding nanginginig sa pagbayo. Patuloy ang pag-atake ng mga aswang. Pero si Aling Inyang hindi nag-alinlangan. Nakatayo lang sa likod ng pinto. Ang katawan niya nakaharang at ayaw silang papasukin hanggang sa nagsimulang humina ang ingay. Ang pagkatok at pagkikiskis ay humina na rin hanggang sa tuluyan ng tumigil. Tumingin si Aling Inyang kay Jonas. Ang mukha niya ay halatang pagod pero ang mga mata niya ay seryoso pa rin. Alam kong babalik pa sila, pero sa gabing to, ligtas ka. Mabigat pa rin ang tensyon ng gabing yun. Pagkatapos ng unang atake, wala ni isa sa kanila ang nakatulog. Bawat tunog ng kahoy sa sahig, bawat hampas ng hangin sa mga bitak na dingding ay nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Tumuloy sa maliit na kwarto, nakatingin sa kisame, nakikinig sa mag-ina habang nagbubulungan sila malapit sa pinto. Sa sumunod na gabi, habang lumilipas ang oras at habang nagsimula siyang maniwala na baka hindi na babalik ang mga aswang, ay nakarinig sila ng iba't ibang mga ungol. Ramdam niya sa mga buto niya ang parehong pakiramdam ng takot na naramdaman niya sa bahay nila Eunice. Pagkatapos, narinig na naman nila sa labas ang parehong malambing na boses ni Eunice. Habang halatang nililinlang lang nila siya.
Papasukin mo na kami, Jonas. Pinapahirapan mo pang lahat. Lumabas ka na dyan. Umalis na kayo. Hindi kayo welcome dito. Ilang ulit kong sasabihin, hindi kayo makakapasok dito. Kumatok ulit sila, mas malakas at mas marahas kaysa dati. Ang bahay ay nanginginig sa lakas ng pagkatok nila. Ang alikabok ay nahuhulog na mula sa kisame habang ang pinto ay bumibigay na sa walang tigil nilang pag-atake. Pero napatigil silang lahat nang makarinig ng mahinang pagputok. Napalingon sila at nakita ang salamin ng isa sa maliliit na bintana. Nasira na to. Lumipad ang mga piraso ng kahoy habang ang frame ay naiwan roon. Malamig na hangin ang pumasok sa bahay na may halong amoy ng pagkabulok, malansa at isang bagay na mas masahol pa ron. Sa sirang bintana, nakita niya ang aswang sa tunay nitong anyo. Nakakakilabot, mas masahol pa yon kaysa sa iniisip niya. Ang mga mata nito ay kumikislap at mapula na kitang-kita sa dilim. Ang bibig ay may matutulis at pira-pirasong ngipin. Ang balat ay parang pinaghalong magaspang na balahibo at kaliskis. Ang mga pangil ay baluktot at hindi na natural. Nakatingin to sa kanya na para bang gutom na gutom. Umalis na kayo rito. Bumalik na kayo sa mga pinanggalingan nyo. Hindi ako sasama sa inyo. Nagsimula ulit ang pag-atake ng mga aswang. Ang pagyugyog at pagkaskas nila ng mga kuko sa pinto ay lalong lumakas. Pagkatapos, sa gitna ng kadiliman, nagsalita ang nakadungaw sa sirang bintana, baluktot at nagmamakaawa, pero may nakakatakot at pamilyar na tono. Ibigay mo na siya sa amin. Alam naming nandyan siya. Hindi mo siya may tapago sa amin dahil naaamoy namin ang tugo niya. Hawak ni Aling Inyang ang mangkok ng asin at bawang habang pinagpapalit-palit ang tingin sa pinto at bintana. Hindi ko siya ibibigay sa inyo. Wala kayong lugar dito. Umalis na kayo sa bahay na to. Ipinangako siya sa amin. Siya ay sa amin. Papasukin mo na kami at madali na lang ang lahat. Hindi siya sa inyo. Nilinlang nyo lang siya. Tulad ng paglilinlang mo sa iba, pero hindi mo siya makukuha. Nagsisinungaling ka. Alam namin pinoprotektahan mo siya, pero walang kwenta yan. Makukuha pa rin namin siya. Makukuha namin ang para sa amin. Nakuha mo lang naman siya dahil sa mga kasinungalingan mo. Pero hindi siya sayo. Hindi siya naging sayo. Hindi kayo nag-isip. Kung akala nyo kaya siyang protektahan, sige, isasama na rin namin kayo sa pagpipiestahan namin. Inangat ni Aling Inyang ang mangkok at inihagis ang isa pang dakot ng pinaghalong asin at durog na bawang sa bintana. Hindi niyo siya makukuha. Hindi ngayon. Hindi kahit kailan. Humiyaw sa sakit ang aswang nang tumama ang hinagis ni Aling Inyang sa nakalantad niyang balat. Ang amoy ng nasusunog nitong balat ay umalingasaw sa hangin. Lumayo ito sa bintana pero patuloy itong umuungol sa galit. Pagsisisihan niyo to! Sa bawat salita ng aswang, sumasagot sila ng kontra. Mabilis na kumikilos ang mag-ina. Kinuha nila ang maliit na mangkok mula sa mesa na puno ng pinaghalong asin at durog na bawang. Sa hindi inaasahang bilis, inihagis nila ang isa pang dakot na halo sa nakabukas na kamay ng aswang. Napasigaw ang aswang sa sakit. Umuusok ang laman nito sa lugar na tinatamaan ng asin at bawang. Ang nilalang ay halos matumba sa sakit. Nagwawala pero sinusubukan nitong umatras pero hindi tumitigil si Aling Inyang. Umalis na kayo dito. Humiyaw sa sakit ang aswang. Ang mga kumikislap na mata nito ay kumikirot dahil sa nasusunog na laman. Ang amoy nito ay napakasangsang, parang nabubulok na karne na may halong asupre. Nagwawala ito
Ang mga pangil ay pumunit sa frame ng bintana habang sinusubukan niyang umatras. Pero hindi pa rin sila tumitigil hanggang sa dalawa na silang nagsasaboy ng pinaghalong asin at bawang. Bawat galaw ni Aling Inyang ay sinusundan ni Jelly. Napahiyaw ulit ang aswang nang matamaan ito sa muka. Ang mga galaw nito ay naging magulo at desperado. At sa isang malakas na ungol, umatras na ito at naglaho sa dilim. Naging tahimik ang lahat. Nakatayo kami ron, nakikinig, naghihintay kung babalik pa ang mga aswang. Pero nanatiling tahimik ang gabi. Napabuntong hininga si Aling Inyang. Sumandal siya sa pader. Pagod pero magaan ang pakiramdam. Wala na sila sa ngayon. Nay, babalik pa kaya sila? Hindi ko alam. Napalayas natin sila ngayong gabi. Pero hindi ka na pwedeng magtagal pa dito. Sabi ni Aling Inyang na nakatingin kay Jonas. Tumango siya habang patuloy na pinoproseso ang lahat. Lahat ng nangyari, ang bigat ng lahat, ang takot, ang pagod, ang sakit ay halos hindi niya na kayang tiisin. Kinabukasan, alam niyang kailangan niya nang umalis. Hindi niya na rin kayang manatili doon. Hindi, habang may mga aswang pa sa paligid. Sa ngayon, nakaligtas pa siya, pero sa susunod, hindi niya na alam. Umalis siya sa bahay nila Aling Inyang kinabukasan. Madilim-dilim pa nun at makapal ang hamog na bumabalot sa mga damo na parang saplot. Tumingin siya sa lumang bahay. Paulit-ulit sa isipan niya ang mga nangyari noong nakaraang gabi. Ang basag na bintana, ang nakakatakot na boses ng aswang, ang takot na halos pumatay sa kanila. Pinilit ni Aling Inyang na umalis na si Jonas sa lalong madaling panahon, pagsikat ng araw. Mas magiging ligtas ka sa araw, pero tandaan mo ang sinabi ko. Magdala ka ng asin at dinikdik na bawang at isa pang barya sa lahat ng oras. Baka sundan ka ng mga aswang, hindi natin alam, pero makakatulong yon para mapalayo sila. At para hindi ka nila malapitan, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Tumango siya at tinanggap ang maliit na pouch na ibinigay ng matanda sa kanya. Nakakayaman na maglakad na may dalang mga ganoong gamit. Pero para sa proteksyon, laban sa lahat ng nakakakilabot na naranasan niya. Pero naniniwala siya sa mga salita ni Aling Inyang. Siya ang nagligtas sa kanya pagkatapos ng lahat. Habang naglalakad siya pabalik sa bus stop, hindi niya maiwasang isipin ang mag-ina na naiwan niya. Ang lakas nila, ang tapang nilang hinarap, ang mga kasamaan na nagbanta sa kanila. Pero ano bang mangyayari sa kanila? Ngayong napalayas na nga ang mga aswang, pero alam nilang babalik pa sila. Ang mga halimaw na ganito ay hindi basta-basta sumusuko. Sinabi ni Aling Inyang na hindi sila aalis doon at patuloy na ipagtatanggol ang kanilang buhay. Pero ang takot sa kanyang mga mata ay hindi na itago ng kanyang mga salita. Kaya pa nilang tiisin ang isa pang pag-atake. Magsusurvive pa sila sa isang lugar kung saan naroon ang gantong kasamaan. Ang pag-iisip na yon ay patuloy na bumabagabag sa kanya habang naglalakad siya. Bawat hakbang palayo sa sinumpaang lugar na yon, nakaramdam siya ng panghihinayang na iniwan niya sila. Pero alam niyang hindi niya na kayang magtagal pa doon. Hindi siya malakas para haraping muli ang mga aswang. Pero ang alaala ng nanginginig na kamay ni Jelly habang tinatapon ang asin at bawang sa aswang ay patuloy na nasa kanyang isipan. Paano kung hindi sila makaligtas sa susunod na pag-atake? Paano kung siya na pala ang huling taong nakita sila ng buhay? Umiling siya, pinilit na alisin ang mga iniisip. Hindi siya pwedeng magtagal sa mga yon. Kailangan niyang magpatuloy. Kailangan niyang lumayo hanggat maaari sa lugar na yon. Pero kahit anong layo ang gawin niya,
Hindi niya maiwasang tingnan ang likod niya. Parang naging mas mahaba ang biyahe niya pabalik kaysa nung nagpunta sila rito. Ang ibang mga pasahero ay tahimik na nag-uusap, walang kaalam-alam sa mga naranasan niya noong nakaraang gabi. Naiinggit siya sa kanila, sa kanilang normal na buhay. Hindi nila alam kung gaano sila kaswerte. Paminsan-minsan, hinahawakan niya sa bulsa niya ang maliit na pouch na bigay ni Aling Inyang. Ang asin at bawang ay medyo nadudurog na, pero ang barya ay nananatiling buo. Isang paalala na may magagawa na siya kung sundan man siya ng mga aswang. Magiging handa na siya. Oo, yun ang sinasabi niya sa sarili niya. Pero sa kaloob-looban niya, alam niyang walang sapat na asin o bawang na makakapagbura ng mga nakita niya. Mananatili ang mga ala-alang yon na maghahatid ng takot sa kanya kahit na ang mga pasakit na sugat ay maghilom. At hindi niya makakalimutan si Eunice, ang babae na nang-akit sa kanya at nagdala sa bangungot na yon, o ang iba pang naging biktima bago siya. Pagdating ng bus sa syudad, sinalubong siya ng pamilyar na lugar at mataong Makati. Nakakatuwa dahil nakabalik siya, napapalibutan na siya ng ingay, kaguluhan at abalang pamumuhay. Bumaba siya ng bus at pumasok sa masikip na kalye. Ang maliit na pouch ay nasa bulsa pa rin niya. Ang huling salita ng matandang babae ay nagpaulit-ulit sa isip niya. Huwag mo tong kakalimutan. Ang mga aswang ay hindi makakalapit kapag dala-dala mo to. Pero huwag mong kalimutan, ang kasamaan ay maraming paraan. Naghihintay na makaapak kang muli sa kanilang landas. Hindi niya maiwasang lumingon nun, pero wala namang kakaiba. Alam niyang ang kasamaan ay pwedeng magtago kahit saan, nagmamasid lang sa di kalayuan, naghihintay ng tamang pagkakataon, pero nangako siyang hindi na ulit magpapabaya.